Well, good evening. This is the last topic na coverage ng inyong midterm exam. So, ulitin ko lang, yung coverage ng midterm exam ninyo is included yung 100 terms and 54 terms and definitions na pinamemorize ko sa inyo. So, yon at saka itong i-discuss natin ngayon, ito na yung magiging kabuuan ng coverage niya. So, we have types of interviewees. First one, meron tayong tinatawag na know-nothing type. Okay, by the way, pag sinabing interviewees, yun po yung tao na ini-interview. Okay, sila po yung tinatanong natin. Unang klase ng interviewees is yung know-nothing type. So, sinabing know-nothing type, they are reluctant to become witness. Okay. Pag sinabi nating reluctant, ibig sabihin, hindi siya interesado na makipag-cooperate. Diba? Kumbaga, they are unwilling. Hindi sila willing na makipag-cooperate sa mga pulis, sa mga investigador. So, know-nothing type, they are, ang remedy po dyan, kung halimbawa, no choice tayo, na kailangan natin silang interviewin para makakuha ng impormasyon sa kanila, kahit reluctant sila, ang remedyo dyan, you must have extensive warm-up. Kumbaga, idadaan nyo muna sa napakahaba mo ng yung alam mo yun, pakikipagchismisan muna, yung pakikipag-usap muna, di ba? Kukunin mo muna yung loob niya. And then another technique kapag ang interviewee natin ay know-nothing type. Kasi pag sinabing know-nothing type, kulang sa, sabihin natin na kulang sa pinag-aralan, di ba? Yung bang hindi sila nakapagtapos, uneducated, kumbaga. So, ang remedyo nga dyan, dapat kunin nyo muna yung attention niya, kung ano yung maganda yung pag-usapan muna. Then, kapag medyo nakuha mo na yung loob niya, and that's the time na pwede ka nang magtanong-tanong sa kanya. Okay? So, that is a know-nothing type. Ito, mahirap. Disinterested type. Pag sinabing disinterested type, that is very reluctant also. Ayaw niyang makipag-cooperate kasi nga hindi siya interesado eh. Okay? So, sir, paano natin kukumbinsihin yung taong hindi interesado? Diba? Ang gandang tanong yan. Parang panliligaw din. Diba? Parang pinipilit mo yung pag-ibig mo sa kanya pero ayaw niya eh. Diba? Hindi kanya type. Aray mo. Diba? Aray mo. Paano natin kukumbinsihin ang taong hindi interesado? Okay, pag mga ganitong bagay, disinterested type, ang remedyo na dyan is kailangan mo na siyang bigyan ng konting babala. Okay, babala na kapag hindi siya nakipag-cooperate sa'yo at yung kriminal, okay, yung taong gumawa ng krimen ay nakakagala-gala pa rin. Okay? So, maaring magkaroon ng possibility na maging biktima din siya balang araw. Or parte ng pamilya niya ay maaari ding maging biktima kung hindi siya makikipag-cooperate. Pwede rin nating sabihin na kapag hindi siya makipag-cooperate sa atin, ayaw niyang tulungan sa atin, pwede nating sabihin na maaari po tayong makalabag ng batas, particularly obstruction of justice. Lalo na kung tayo bilang isang investigador, alam natin na yung taong yun meron siyang alam na ayaw niyang sabihin. Obstruction of justice yan. That is against our law. So, may kulong po yan. Okay, so ito naman, drunken type. So, pag sinabi drunken type, padalasan lasing palagi. Diba? Drunken nga eh. Okay, so paano natin makukuhaan ng relevant or
tamang informasyon ang taong lasing. Di ba? Alam naman natin, pag lasing, ang hirap kausap yung mga yan, di ba? Minsan hindi na nila alam yung sinasabi nila. Pwede mo bang paniwalaan yung sasabihin ng taong lasing? Siyempre hindi, di ba? Di ba uso nga yung kapag meron kang kainuman, tapos meron siyang sasabihin, after nun, nakalimutan na yung sinabi niya di ba? Parang sa Pangasinan, tungtungay abuangas. Okay? So, pag tungtungay abuangas, ibig sabihin, that is not true. Hindi po totoo. Okay? So, kung hindi totoo, hindi natin pwedeng gamitin yan na impormasyon. So, hindi siya makakatulong sa atin. Now, how could we deal on this type of interviewing? Paano natin magagamit yung impormasyon galing sa isang taong laging lasing? Okay? So, ang gawin natin, i-record natin. Okay? I-record natin yung kanyang sinasabi nung lasing pa siya. Okay? Tapos, kapag bumaba na yung amats niya, balikan natin. Tanungin natin ulit. Okay? So, tanungin natin ulit. And then, doon nyo mapagko-compare kung ano yung pinagkaiba nung time na nakainom siya, tapos nung time na hindi na siya nakainom. Okay? Hindi ko sinasabi na sa lahat ng pagkakataon na nakainom ang isang tao ay puro kasinungalingan ang sinasabi niya. May mga pagkakataon din na ang isang tao ay kapag nakainom, dun siya nakakapagsabi ng totoo. Diba? Lalong-lalo na yung mga tawag dito, yung mga torpe. Alam niyo, torpe, yung hindi man lang hindi niya kayang sabihin yung kanyang nararamdaman. Okay? Yung bang nilalaman ng isip niya, hindi niya masabi kapag normal yung kanyang thinking. Pero kapag nakainom siya, yun, meron siyang lakas ng loob. Nakakapagsabi na siya ng mga bagay na hindi niya masabi. Okay? Then minsan lumalabas din yung katotohanan, dumudulas sa dila niya kapag siya ay nakainom. Kaya nga kapag meron ding nahuli na isang kriminal tapos gustong paaminin, bawal po yung papainumin mo yung kriminal, okay, o yung suspect. Sorry sa term na kriminal. Hindi pa pala kriminal. Suspect, okay? Bawal yung papainumin mo yung suspect tapos tatanungin mo ng kung ano-ano. Kasi may instances na makapagsabi siya ng labag sa kalooban niya. So, kapag labag sa kalooban niya, that is involuntary. Alam naman natin kapag involuntary, that is a fruit of poisonous tree. Ibig sabihin, hindi po natin magagamit yan na ebidensya laban po sa kanya. Okay? So, that is about drunken type. Diba? Sino kayo mga ganito dyan sa inyo? Pag nakainom, maingay. Diba? Magulo. Minsan nga, pag nakainom, sa pag sobra na, lalo na sa mga girls, no? Bigla nang iiyak, ganun. Magsasabi na ng hinanain sa buhay. Bakit niya ako iniwan? Diba? Hindi ko naman siya pinabayaan. Ganong-ganong linyahan diba? So, that is about drunken type. Okay, next, suspicious type. Alam niyo itong types of interviewees, the word itself, maintindihan niyo na kagad yung ibig niya sabihin Diba? Kasi hindi naman mahirap intindihin kapag tinranslate niyo sa Tagalog tong mga terms and definition na ito. So, suspicious type, fear must be removed. Pag sinabing suspicious, takot siya diba? Meron siyang takot na nararamdaman. Na kung saan, kapag sinabi ko ba yung impormasyon na to sa pulis, hindi kaya ako mapahamak nito? Baka mamaya ako yung ako yung madiin kapag ako yung nagbitaw ng mga statements. Diba? So that is what we call suspicious type. So ang remedyo dyan kapag suspicious type yung interviewin ninyo, syempre you must assure na walang mangyayari sa kanya na masama. Kumbaga, tanggalin nyo muna yung takot niya psychologically, di ba? And then you let him think that his non-cooperation will work against
him. So that is what we call suspicious type. Diba? Parang yan sa picture. Tinataguan niyo yung mga pulis. Diba? Kasi suspicious siya eh. Baka takot siya na makipag-coordinate kasi baka mamaya siya yung balikan. Diba may mga witness or interviewee kasi na ganun. Okay, next one we have talkative type. So pag talkative type naman, ang gagawin nyo dyan, kasi nga talkative siya, may mga pagkakataon na sobra talaga yung sasabihin niya. In short, meron pong tinatawag na exaggeration. So, one of the characteristic of a good criminal investigator is he or she must know how to read between the lines. Nakuha ba? Dapat kapag investigador ka, alam mo kung i-distinguish kung ano ba yung mali or tama dun sa sinasabi nung kausap mo. May mga pagkakataon na tama yung sinasabi niya, tapos minsan mahahaluan po ng mali. So, therefore, hindi mo pwedeng paniwalaan lahat yun kasi nga mayroong mali eh. Kaya nga sabi natin, if you are a criminal investigator, you must know how to read between the lines. Okay, paano ba yun, sir? Meron pong ano dyan, scenario na kung saan. Ito, magbibigay lang ako ng example. Meron na akong napanood dati na actually, it is a series eh. Series. Ngayon, yung babae, yung babae is a victim of domestic violence. Kumbaga, sinasaktan siya ng karelasyon niya. Bantay sarado siya palagi. Kumbaga, talagang nakakasakal yung pagmamahal ng karelasyon niya. Kumbaga, lahat minomonitor. Okay? Parang halos dumating na sa time na kinikidnap na siya. Parang nakikidnap na siya. Kasi nga, restricted yung yung paggalaw niya. Kumbaga, bawal siya makipag-usap sa iba. Diba? Tapos, kung nasan yung babae, dapat nandun din yung boyfriend niya. Ganun. Pag mga ganun yung ka-relationship ninyo, naku, iwanan nyo na. Hindi maganda po yan. Toxic po yan. Okay. Now, meron pong nangyari na kung saan yung lalaki, inutusan niya yung babae na tumawag sa pizza house para umorder ng pizza. Okay? So, ang ginawa ng babae, hindi siya tumawag doon sa bilihan ng pizza house. Tumawag siya sa 911. Okay? Pag sinabing 911, that is an emergency hotline, tama? And then, may nakasagot na, of course, yung dispatcher, okay, ng 911. Okay, now, sabi ng babae, ma'am, can I order pizza? Diba? Pizza yung in-order niya, pero ang tinawagan niya, 911. Okay. Now, yung dispatcher ng 911, siyempre nagtaka siya, bakit mag-order ng pizza tong babae na to, 911 to. Ang nasa isip ng dispatcher, prank call lang yun. Okay, kung mga prank call lang. Pinaprank lang siya, bakit siya mag-order ng pizza sa 911? Hindi naman order ng pizza ang 911. Emergency hotline yun. Okay? Nag-response si dispatcher, sabi niya, alam mo ba na 911 itong tinawagan mo? Sabi niya. Nag-response yung babae. Yes, pwede po ba ako mag-order ng pizza with cheese and pepperoni? Sabi niya. So, nagtaka ulit yung dispatcher. Diba? Alam niya naman pala na 911 yung tinawagan niya, pero bakit siya nag-order ng pizza? Okay? Then, that's the time na na-realize nung dispatcher na maaring merong katabi yung caller na kung saan hindi niya masabi na ng diretsyo na humihingi siya ng tulong. So, sabi ng dispatcher, is there anyone else around you or beside you?
Sabi niya, 'di ba? Tinanong niya, meron bang tao diyan sa tabi mo at hindi mo masabi ng diretso yung gusto mong sabihin? Sabi niya. Okay. Ngayon nag-response yung babae. Sabi niya, yes. Pwede din po ba akong mag-order ng extra hot sauce? Ganyan. Talagang tuloy-tuloy lang yung pagpapanggap niya. Pero every time na magtatanong yung dispatcher, nare-response din nung babae, pero yung response niya is answerable lang ng yes or no, para hindi po mahalata nung lalaki na kasama niya. Okay? So that is a good example of an ability to read between the lines. Na kumbaga hindi dapat natin paniwalaan agad yung sasabihin ng isang interviewee. Alam niyo, tandaan niyo to, kahit biktima mismo. Okay, kahit biktima mismo yung tatanungin ninyo. Hindi lahat ng sasabihin ng biktima ay paniniwalaan po ninyo. Okay? Dapat alam nyo makiramdam. Okay. So that is about talkative type. Yung talkative type, ganun. Lagi pong may dagdag yan. Hindi po sakto yan palagi. May mga sasabihin niya na totoo, pero may mga sasabihin din dyan na hindi na totoo kasi sobra. Okay, kagaya nitong mga to, yung mga marites dyan sa bahay ninyo. Di ba? Makita ka lang nila na ginabi ka ng uwi. Ang kwentuhan niya kinabukasan, yung anak ni Aling Mirna, ginabi na ng uwi, hinatid ng lalaki. Tapos bago sila naghiwalay ng lalaki, nag-kiss pa sila, nag-lips to lips sila. Di ba? Hindi ka naman kinalikan, kumbaga, dinaan ka lang naman. Ibinaba ka lang ng sasakyan. Ganyan ang kwento ng mga. Anong totoo doon sa kwento? Totoo na hinatid ka. Tama? Reliable ba yung sinabi nila? Yes, reliable yun. Kasi totoo naman na hinatid ka ng gabi. Pero dinagdagan nila sabi nila nakipag lips to lips ka. So, that is a good example of a talkative type. Okay, ito ang best na type of interviewee na pwede nyong makita, which is the honest witness. It is an ideal witness with little or guidance needed. Okay, so ito, hindi natin masabi rin na alam nyo ba yung hawak nyo ng libro? That is a Bible. Diba? Yan po yung manunumpa yung isang witness na ang kanyang sasabihin ay pawang katotohanan lamang. Tama po ba? Okay, so maybe we could consider him or her as an honest witness. Tama po ba? Pero sabi ko nga, hindi sa lahat ng pagkakataon na yung witness is paniniwalaan natin. Kailangan nga, alam nating makiramdam. Sir, pwede po ba siyang magsinungaling? Yes, nasa kanya yan kung magsisinungaling siya. Pero may kaso ba doon, sir? Yes, may kaso doon. So, let's distinguish the difference between perjury and false testimony. Okay? Siguro narinig nyo na yung word na yan, di ba? Perjury and false testimony. Sir, anong pinagkaiba? Pag sinabing perjury, gumawa ka ng sworn statement pero outside court. Nakuha? Kumbaga outside ng court, gumawa ka ng sworn statement, gumawa ka ng sinumpang salaysay, pero hindi po sa loob ng korte. That is perjury. Pero kapag sa sa loob na ng korte, parang dyan sa trial, tapos pinagsumpa ka na, pinag-under oath ka, na dapat ang sasabihin mo ay pawang katotohanan, pero sinabi mo ay kasinungalingan, so that is a false testimony. Yun yung pinagkaiba nila. Okay, next, we have deceitful witness. So, pag sinabing deceitful witness, that is, pag sinabing deceitful, medyo, actually, hindi medyo, sinungaling talaga. Deceitful. Kaya nga deceitful nanlilin lang. So, kapag merong witness na ganyan, or interviewee na ganyan, pero kaya nyo lang siya na magsinungaling, pagkwentuhin nyo lang ng pagkwentuhin. I-record nyo. Okay, i-record nyo. Tapos, ulitin nyo ulit yung tanong. Pero warningan nyo siya that next time na may sabihin kang mali, okay, at hindi totoo, pwede kang kasuhan ng perjury sa mga kasinungalingan na sinasabi mo. Okay? So, ang remedy, kailangan na nating takutin ng konti kapag deceitful yung ating witness.
Pag sinabing timid witness, shy, mahiyain. Okay? So, kapag mahihayin, kailangan natin ng friendly approach. Kailangan natin i-approach ng medyo, medyo comfortable siya. 9. Pag sinabing boosting, egoistic, or egocentric witness, ito po, ang attitude nito is mayabang. Mayabang siya. Yes, may pagkakataon na tama naman yung sinasabi niya. Ang remedy dyan, para magsabi pa siya ng magsabi ng katotohanan or ng mga nalalaman niya, kailangan nyo lang sakyan yung kayabangan niya. Ganon. Okay, ganon talaga. Pag criminal investigator ka, para ka talagang nanliligaw eh. Whatsoever attitude or pag-uugali meron niyang witness na yan, tayo ang may kailangan sa kanya eh. Kasi pag tumanggi yan, wala naman tayong magagawa. So, kailangan natin talagang intindihin yung pag-uugali nila. Tayo yung makikibagay sa kanila at hindi sila ang mag-a-adjust para sa atin. Number 10, refusal to talk witness. Yan ang pinakamahirap kasi ayaw talagang magsalita. Okay, so that is our different types of interviewees. Next one, we have to discuss about interrogation. So, when we say interrogation, that is a questioning of person suspected of having committed. Diba? Pansin nyo? Pag sinabing interrogation, questioning din yan. Pero hindi na simple questioning. Okay? Kasi nga, ang simple questioning, ginagamit lang yan sa mga yung mga witness, complainants, victims na willing magbigay ng informasyon. Tama? Pero kapag reluctant kasi yung kausap, for example, ayaw makipag-cooperate or yung tao na kakausapin natin pinagsususpetsyahan natin na siya yung gumawa ng krimen, okay, ang gagamitin na natin dyan is interrogation. Okay, interrogate na natin. So, kung mapapansin nyo, itsura ng interrogation room, napakasimple lang. Diba? Isang table, may mesa para sa suspect at sa interrogator, at meron din para sa upuan para sa counsel. Hindi ka pwede mag-interrogate na wala pong counsel sa tabi nung interrogee. Okay? So, pag sinabi niyang kailangan niya ng attorney sa tabi niya, wala kang magagawa doon. Kailangan, karapatan niya yun. Okay, pwede ba to? Ha? Pwede ba nating kwelyuhan yung in-interrogate natin? Iduro-duro, pwede ba? Okay, mamaya titingnan natin kung pwede ba yun or hindi. Okay, so what is the purpose of interrogation? First one, to obtain information concerning the innocence or guilt of a suspect. Kasi nga, pag interrogation, the objective of it is to obtain confession or admission. So, kung halimbawa, may interrogate ka, yun yung pakay mo, yung may mapaamin ka. Para malaman na natin kung inosente ba o hindi yung suspect. Number 2, to obtain confession to the crime. Okay. Number 3, to induce the subject to make admissions. 4, to learn the facts and circumstances surrounding a crime. Next, to learn or existence and location of physical evidence such as documents or weapons. Okay, so isa din to na purpose ng interrogation para malaman natin kung saan yung mga physical evidences, documents, or weapons, o even yung fruits of the crime. Pwede nating malaman yan when it comes to interrogation. Minsan, purpose din ng interrogation, kapag hindi mahanap yung bangkay ng biktima, napapaamin nila. Tapos yung suspect mismo, siya yung magtuturo kung saan niya itinapon yung bangkay. Okay? So next, to learn the identity of accomplices. Pag sinabing accomplices, kasabwat. Okay? Para malaman kung sino yung mga kasabwat niya. Okay? Next, to develop additional leads for the
investigation. So, pag sinabing lead, yan po yung, kumbaga, tulay para malaman yung mga susunod na, kumbaga, yung, para kasi, pag nag-iimbestiga ka kasi, para kang nagbumubuo ng puzzle. Na kung saan, kapag kulang, alam mo yung jigsaw puzzle, di ba? Pag kulang yung piece of puzzle, hindi mo mabubuo. Okay? Kaya kailangan natin ng lead. Next one, to develop additional leads for the investigation. So, ulit lang. And to discover the details of any other crime in which the suspect participated. Kasi nga, minsan, kapag meron pong crime na na-commit, hindi pa ma-distinguish kung ano ba yung mga crime na na-commit niya. May mga crime kasi na hindi niya pwedeng i-absorb yung ibang crime. Okay, bigyan natin ng sample. Kapag ang isang tao, okay, na natutulog doon sa loob ng bahay, sinunog yung bahay para patayin yung tao, what is the crime committed? Kasi parang dalawa yung crime na na-commit niya, tama? Sinunog niya yung bahay at pinatay niya yung tao. Tama ba? Kasi alam nung suspect na nandun yung gusto niyang patayin sa loob ng bahay. So, ang ginawa niya, sinunog niya yung bahay para mamatay yung tao sa loob. Okay? So, what is the crime committed? Kung isipin natin, dalawa. Diba? Pwedeng, yung isa, arson, kasi sinunog niya yung bahay. Yung pangalawa, pwede siyang pumasok ng homicide. Nakuha ba? Okay? So, kapag ganon, yung homicide, absorb na siya sa arson. Kumbaga, kapag magfa-file na ng kaso, hindi na po pwedeng separated yung crime ng arson tas crime ng homicide. Hindi pwedeng dalawa yung ikakaso mo. Yung homicide, absorb na siya doon sa arson. Okay? Kumbaga, pag nagsampa ng kaso ng arson, yung pagkakapatay doon sa tao sa loob, nandun na yun. Okay? Pangalawa, second example, paano sir kapag halimbawa, sinunog ko yung tao, tapos nadama yung bahay? Iba naman yun Yung isa sinunog yung bahay para patayin yung tao. Ngayon naman, ang ginawa niya, sinunog niya yung tao, pero nadama yung bahay. Okay? Pag sinunog mo yung tao, anong kaso? Murder yun. Okay, murder. Ngayon, nadama yung bahay nasunog din yung bahay. So, arson ba yon? So, merong dalawa, di ba? Pwedeng murder, pwedeng arson. So, anong sagot? Pwede bang separate na crime yon? Hindi rin. Di ba? Pag ganyan, ang iisipin natin, ang titingnan natin, yung intent ng tao. Ano bang intent ng tao? Ang intent niya, patayin yung tao. Patayin yung biktima. Okay? Anong pinampatay niya? Apoy. Okay? So, murder lang yung kaso doon. Okay, yung sa bahay, hindi niya intention na sunugin yung bahay, nadamay lang. So, yung arson, wala doon. So, that is murder only. Okay? Sir, paano naman kung halimbawa, pinatay yung tao, tapos, sinunog yung bahay para malinisan yung ebidensya to conceal the crime. Diba? Siyempre, kapag pinatay yung tao, tapos sinunog, lahat ng ebidensya doon, wala na. Diba? Masusunog na din lahat. Including physical evidences, di ba? Even yung biktima mismo, syempre matutupok na yun Yung pagkakakilanlan ng tao, mahirap ng alamin. Okay? So, what is the crime committed? Okay, kung alam mo, nag-imbestiga ka, yun yung inamin ng suspect. Kasi sa unang tingin, di ba? Kung hindi aminin ng suspect, parang ang babagsakan nun, yung unang dalawang example na sinabi ko kanina. Tama? Pero nung nag-interrogate ka, inamin ng suspect, sabi niya, sir, pinatay ko muna. Tapos para makonceal yung crime ko, mapagtakpan yung crime na ginawa ko, sinunog ko na rin yung bahay. Okay? So, for that matter, doon sa ginawa niya, there is a separate crime. Okay? It could be homicide
or murder. Depende kung paano niya pinatay yung tao. Kasi nga magkaiba yan. Homicide tsaka murder, magkaiba yan. Mas mabigat ang penalty kapag murder kaysa sa homicide. Kasi nga, pag murder, merong qualifying circumstances. Okay? Parehas lang na may intent yan. Please lang, huwag niyo pong isipin na kapag murder, may intent. Pag homicide, walang intent. No, parehas lang po na may intent yan. The difference between homicide and murder, si murder, merong mga qualifying circumstances. Okay? Ibig sabihin, may mga ginawa si suspect para ma-assure niya, masigurado niya na mamamatay talaga yung taong gusto niyang patayin. That is qualifying circumstances. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, nilason niya. Okay, pag nilason niya, siguradong mamamatay ba yun? Yes! Siguradong mamamatay yun kasi nga nilason niya eh. Di ba? Hindi alam nung biktima mismo na lalasunin siya. Kumbaga, wala siyang kalaban-laban na protektahan yung kanyang sarili. That is murder. Pero kung halimbawa ang senaryo, nagkasuntukan muna sila, di ba, nag-away muna sila, at so happen, natalo yung biktima, namatay, that is homicide. Kasi nga meron ding pagkakataon yung biktima na ipagtanggol yung kanyang sarili. So that is homicide. Pero both of them, meron pong intent to kill. Okay. So, balik tayo doon Inamin nung suspect na pinatay niya muna, tsaka niya sinunog yung bahay para matakpan lahat ng ebidensya. Masunog lahat ng ebidensya. So, there is a separate crime of murder or homicide and arson. Okay, so ilan na yung crime na nakomit niya? Dalawa na ngayon yun. So, mas mabigat na yung pwedeng isampa mong kaso sa kanya. Mas mabigat na yung penalty niya. Okay, sana malinaw yun. Next, preliminary conduct. So, pag magkakandak tayo ng interrogation, the interrogator should identify himself at the outset and state in general the purpose of the investigation. Of course, parang interview din na kailangan papakilala mo yung sarili mo. State yourself. Okay? In what? Professional manner. Pag sinabing professional manner, of course, ranggo muna. Good morning, I'm Police Corporal Vincent Misalang. So, nandito po ako para mag-imbestiga patungkol dun sa nangyaring patayan nung nakaraan. He must advise the support of his rights against self-incrimination and inform him that he does not need to answer questions and that he does answer. These answers can be used in evidence against him. So in short, kailangan po nating sabihin ulit doon sa suspect yung tinatawag natin na Miranda rights. Oops. He must inform the suspect of his right to counsel, of course. Na-inform din natin na may karapatan si suspect na pumili ng sarili niyang abogado. At kung wala po siyang pangkuha ng sarili niyang abogado kasi nga mahal, ang gobyerno ang magbibigay para sa kanya. Sir, question. Ilan ang pwedeng maging abogado ng isang suspect? Pwede ba siyang kumuha ng 10 abogado? Ha? Yes, pwede siyang kumuha kahit 100 basta kaya niyang bayaran. Pwede yun. Okay? Si Sara Duterte nga, ilan yung abogado niya doon sa impeachment case niya? Ang dami, di ba? Puro primera klase pa yung mga yon. Matataas yung caliber ng mga abogado niya. Pero kaya niyang bayaran. So, walang problema doon. Karapatan niya yun. Okay? Okay, so interrogation room. The room should provide freedom from distractions. Ibig sabihin, simple lang. Kumbaga, isang kwarto, wala pong mga sticker, wala pong mga kung ano nung nakasulat sa sa pader. Okay? Wala pong mga ganon. Simple lang. Isang table at mga upuan, CCTV camera, tapos isang one-way window. Kumbaga pag sinabing one way, nakikita ng mga tao sa labas yung nangyayari sa loob. Pero yung mga nasa loob, hindi nila nakikita yung nangyayari sa labas. Kagaya nito. Okay? Napakasimple lang.
Okay, ang purpose po nun ng interrogation room is the primary goal is to elicit information or a confession from a person suspected of committing a crime. Okay, so ulit-ulit na tayo dito. Hindi natin kailangan to. Okay, ito pala, security. The room is designed to be secure, preventing the suspect from leaving without authorization and keeping unauthorized individuals out. Okay? So, recording equipment, meron po diyang audio recorder tsaka video recorder. Sometimes kasi, kapag dun sa mismong interrogation room, during the time na ini-interrogate yung suspect, hindi pa mapapansin nung taong nag-i-interrogate yung signs of deception. Alam niyo yung signs of deception? Yung bang sinyalis na nagsisinungaling siya. Hindi pa masyadong napapansin yun. Pero, by the help of video recorder, kapag piniplayback nila, doon nila napapansin na merong mannerism na ginagawa yung suspect na parang yung parang nag-iimbento na siya ng salita. Okay, sorry. Tuloy natin. Then next we have one-way mirror. Okay, so that is included also. Sabi ko na sa inyo, yung mga nakikita sa loob pero sa labas hindi po nakikita. Next, psychological environment. The room's design and atmosphere can be used to create a controlled settings. So with elements like lighting, furniture and isolation used as a psychological tools. Okay. So, pag-usapan naman natin yung iba't ibang mga interrogation techniques. Kasi nga, ang interrogation, that is a skillful questioning. So, kung ano man yung mga techniques na pwede nating gamitin doon sa suspect, nakadepende po yan doon sa suspect mismo. Papakiramdaman natin. Okay, alamin natin yung background ng suspect kung kaya ba nating gamitin yung technique na to para mapaamin siya. Pero, hindi po 100% nagagana itong mga technique na ito. Kasi nga may mga suspect na talagang halangang kaluluwa. Kumbaga, mahirap talagang paaminin. Sabi nga nila, ang gaano putot mo yay paltak po, ang muwak na paamin. Diba? Ang gaano pip-pip mo itmol ko, ang muwak na paamin. Kaya, parang ganun, diba? So, let's talk about interrogation techniques. First one, we have emotional appeals. So, allow me to read first. Place the subject on the proper frame of mind. The investigator should provide emotional stimuli that will prompt him to unburden himself by confiding, analyze the subject, personality, and decide what motivation will prompt him to tell the truth, and then provide those motives by appropriate emotional appeal. Kumbaga, itong emotional appeal kasi, it is applicable sa mga first time offenders. Yung mga first time lang na nakapag-commit ng crime. Pwede mong gamitin yung emosyon nila mismo eh. Kasi pag first time, kabado pa yung mga yan eh. Kumbaga, takot pa yung mga yan. So, madali lang pong gamitin yung emosyon nila laban sa kanila para mapaamin sila. So, that is emotional appeal. So, how emotional appeal works? First one, analyze the subject. Tignan nyo muna yung subject. Okay? What is the attitude or character of the subject? The interrogator study the suspect's personality to determine which emotional motivations might prompt them to tell the truth. Second one, create the right frame of mind. The goal is to place the subject in a state where they are more susceptible to emotional persuasion. Okay? Halimbawa, kung merong anak yung suspect or buntis yung asawa nung suspect, matitiis mo ba yun? Matitiis mo ba yun, sir, na makukulong ka ng pagkahaba-habang taon dahil sa katigasan ng ulo? Kawawa naman yung magiging anak mo.
lalabas siya na yung tatay niya nakakulong ng ilang taon. Hindi mo mababantayan yung paglaki niya. Pero kung halimbawa makikipag-coordinate ka sa akin, makikipag-cooperate ka sa amin, sabihin mo sa amin kung sino yung mga kasabwat mo, pwede nating mapababa yung sentensya mo. 'Di ba? So that is how we could create the right frame of mind. Provide emotional motivation. The interrogator then uses the appropriate emotional appeal to make confession seem like the best or only option. Diba? Kumbaga, momotivate natin yung suspect na pag-amin lang yung pwede niyang gawin. Okay? Confession lang. Wala nang iba. Next one, we have sympathetic approach. So, iba siya kay emotional approach. From the word itself kasi, emotional, gagamitin mo yung emotion niya laban sa kanya. Ito naman, sa sympathetic, kumbaga makikipag-sympathize tayo dun sa tao. Okay? So, the suspect may feel need of friendship. So, kailangan nating kaibiganin yung suspect. Kumbaga, parang ang style natin is hindi tayo magagalit muna. 'Di ba? So, ang gagawin natin is, pagpasok natin ng interrogation room, may dala tayong Yossi. Yossi ka muna, pre. Ganyan. Tapos, tatanungin na natin, sir, ano bang nangyari doon? Paano mo nagawa yun? Ganito, ganyan. Kumbaga yung pagtatanong mo, hindi siya confrontational muna. Okay? Sir, sabi nyo kanina, pag interrogation, dapat confrontational. Yes! Dapat. Sige, sir. Ingat, sir. Balik tayo. Sir, sabi nyo kanina, pag interrogation, di ba, dapat confrontational? Ba't ngayon sabi mo, dapat pahini-hini? Yes, tama ka naman. Pero, gumagamit nga kasi tayo ng mga techniques, bluff and tricks technique. Kumbaga, parang paglalaruan muna natin yung suspect, 'di ba? Para makakuha tayo ng impormasyon. Kasi kapag wala po tayo nakukuha ng impormasyon, yung confession or admission galing doon sa suspect, hindi po natin pwedeng i-confront yun kaagad. Kasi i-confront mo, wala ka pang hawak na ebidensya. Applicable lang yan, yung confrontational asking of question, if ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na meron ka ng hawak na ebidensya. Diba? Ang inaantay mo na nga lang, manggaling sa kanya mismo na aminin niya. Okay? Nakuha po ba? Pero kung wala ka pang hawak na solid na ebidensya, kailangan mo nga muna na gumamit ng mga skillful questioning or techniques on how could we deal in interrogating that suspect. Okay, sana malinaw yan. Okay, next, kindness. Halos parehas lang siya kay sympathetic approach, pero let's keep our focus dun na lang sa meaning niya, 'di ba? So, the simplest technique is to assume that the suspect is willing to confess if he is treated in a friendly spirit. Okay, next one, extenuation. Pag sinabing extenuation, a tactic where the interrogator minimizes the perceived seriousness of suspects' offense to make them more likely to confess. This involves presenting the suspect's action as less severe by shifting blame, suggesting the person is not the usual type to commit such crime. Diba? Or indicating that the indiscretion is not a grave one. The goal is to lessen the suspect resistance by making them feel that confession will lead to a less severe outcome or punishment. Okay, paliwanag natin. Ito naman, iba rin ang atake nito. Extenuation, kumbaga ipaparamdam natin dun sa suspect na kapag nakipag-cooperate siya sa atin, maaari pong mabawasan yung kanyang sentensya. Okay, pero hindi muna yun yung gagawin natin. Ang gagawin muna natin, kakausapin muna natin na hindi naman talaga dapat ikaw yung madidiin dun eh. Dun sa nangyaring krimen, hindi talaga ikaw dapat yung madidiin dun. Ngayon, ang gawin na lang natin, sir, pre, kung may kasabwat ka, hanapin natin kung sino yung kasama mo. Kasi sigurado ko, yun ang
may malaking ginawang mali dun sa nangyaring krimen. So pag nahanap natin siya, siya na lang yung diinin natin. Okay? Kumbaga, yung ibang mga kaso na dapat sa'yo lahat, yung karamihan mapupunta na sa kanya. Okay? Ngayon kung napunta sa kanya yung bigat ng kaso, pwedeng mabawasan yung sentensya mo, pre. Di ba? Mas okay yun. Para mga ganun bang banat. Kumbaga kapag, ang ano dito, ang tawag dito, yung objective naman ng extenuation is para malesen natin yung resistance o yung hindi po pakikipag-cooperate or pagmamatigas nung suspect sa atin. Okay? So, ang ginagawa nga natin, una, papaintindi muna natin sa kanya yung mga kaso na nagawa niya. Okay, yung mga krimen na nagawa niya. Tapos, kung ilan yung penalty doon, yan, sasabihin muna natin sa kanya. Pero kung halimbawa, ipapaintindi din natin na sasabihin niya kung sino yung mga kasabwat niya, kasi hindi naman talaga dapat sa'yo to lahat eh. Hindi naman talaga lahat sa'yo tong kaso na to eh. Pwede nating ibigay to dun sa mga maring kasama mo or kasabwat mo. Nang sa ganun mabawasan yung sentensya mo. Okay? So that is about extenuation. So yun, shifting the blame. Parang extenuation din. Kung mga pinapasa nga yung mali dun sa iba. Okay, so ito ang isa sa famous na technique na ginagawa when it comes to interrogation, which is the Matt and Jeff. So si Matt and Jeff, dalawa po yung interrogator dyan. Okay, dalawa yung mag-interrogate. Yung unang papasok doon sa interrogation room, yun yung mahilig sumigaw. Yun na yung pinakita ko sa inyo kanina, yung nagkikwelyo. Pwede naman yun, di ba? Hindi mo naman sasaktan eh. Kikwelyohan mo lang naman eh. Di ba? Kikwelyohan, tapos dinuduro-duro, sinisigawan. Tapos, hindi mo pwedeng pagbantaan. Bawal yun. Okay? Pwede mo lang sigawan, bulyawan, pwede yun. Okay? Minsan, minumura pa nila, pwede naman. Okay? Kasi kung talagang nakakabwisit naman talaga minsan, pwede naman yun. That is Matt. Siya si Matt. Okay? Yung bad guy, si Matt yun. Okay? Tapos, biglang papasok si good guy, si Jeff. Kunwari, aawatin niya si Matt. Okay? Pre, labas ka nga muna, masyado kang mainit eh. Okay? Palalabasin niya. Tapos, kakausapin niya yung suspect. Sir, pasensya ka na doon sa kasama ko, mainihitin yung ulo. Kasi, kakaiwalay lang kasi sa asawa nun eh. O, yosi ka muna pre. Parang ganon. Yung si Jeff naman, siya yun naman yung mabait. Siya naman yung kukuha ng simpatsya dun sa suspect. So, that is the Matt and Jeff technique. Okay, so let's discuss about RA 7438. Ito na yon, yung Miranda rights. The right of person arrested, detained, or under custodial investigation. Okay, so anong mga nakasulat doon? A, paragraph A, any person arrested, detained, or under custodial investigation shall at all times be assisted by counsel. Okay, hindi pwede na wala po siyang abogado. O unless he waive his right na meron siyang attorney. Okay? Basta importante dyan, before natin siya or during pinoposasa natin siya or before natin siya interrogate, basahin natin yung kanyang mga karapatan. Okay? Pero sa kabila nun, kung nabasa na natin sa kanya, still hindi pa rin niya dinemand. Kumbaga, hindi pa rin siya naghanap ng attorney. Umamin pa rin siya sa kasalanan niya. Diba? Nagbigay pa rin siya ng mga statement na pwedeng gamitin laban sa kanya. Wala tayong magagawa doon. Next, any public officer or employee or anyone acting under his order or his place who arrest, detain, or investigate any person for the commission of an offense shall inform the latter in language known to and understood by him. Napakalinaw, di ba? Kasi nga may pagkakataon na yung suspect Chinese, hindi nakakaintindi ng Tagalog, hindi nakakaintindi ng English. Ano gagawin natin? Hanap tayong translator. Okay?
para maintindihan ng suspect. Hindi pwedeng hindi niya maintindihan. Kasi nga yung dulo ng Miranda rights, tatanungin natin eh. Do you understand your rights? Naiintindihan mo ba ang yung mga karapatan? Okay? Pag hindi nag-response yun, natural hindi niya naiintindihan, di ba? Yung chick nga eh. Minsan, Bisaya din, di nakakaintindi ng Tagalog or English. Okay? Minsan lang ah. So, pag ano, hanap tayo ng translator na Bisaya. Next. The custodial investigation report shall be reduced to writing by the investigating officer provided that before such report is signed or thumb mark if the person arrested or detained does not know how to read or write, shall be read and adequately explained to him by his counsel or by assisting counsel provided by the investigating officer in the language or dialect known to such arrested or detained person. Otherwise, such investigation report shall be null and void and of no effect whatsoever. Okay? So, sabi dyan, yung investigation report, dapat yan, naka-writing yan. May mga suspect kasi na no read, no write. Ano niya yan? Hindi alam magsulat, hindi alam magbasa. Okay? Now, trabaho po ngayon ni attorney na ipaintindi doon sa kanyang kliyente kung ano po yung mga nakasulat doon bago niya pirmahan. Okay? Bago pirmahan po ng suspect. Sir, paano pag hindi niya alam pumirma, yung thumb mark niya yung gagamitin? Okay? Sir, paano pag wala siyang thumb mark? Walang taong walang thumb mark. Okay? Kukutusan ko kayo eh. Meron po lahat ng tao, may thumb mark po lahat yan. Okay? May fingerprint po lahat yan. Di ba? Kung wala po siyang thumb, ano ba, wala siyang king lalaki, parehas. Okay? Yung ibang daliri yung gamitin. Di ba? Ibang daliri yung gagamitin niya. Sir, paano pagputol yung kamay niya, kaliwat kanan? Ha? Parang napaka-imposible naman nun, no? Nakagawa siya ng krimen na putol yung kaliwat kanang kamay niya. Parang hindi pa nangyayari yun. Okay? Wala pang ganun. Pero kung maaari man, kung magkaroon ng ganun, di balikan natin tong topic na to. Okay. Sir, paano kung halimbawa hindi alam ng suspect yung mga nakasulat dun sa report, tapos pinagpirma lang siya, pinag-thumb mark lang siya, ay isa lang ibig sabihin niya, null and void yung report na yon. Ibig sabihin, hindi po magagamit yan sa korte. That is inadmissible. Okay? Hindi po yan pwedeng gamitin as an evidence against him or her. Okay. Any extrajudicial confession. So, pag sinabi extrajudicial confession, pag-amin, di ba? Pag-amin outside the court. Okay? Sa labas ng korte. It could be either during the arrest or during the custodial investigation. Umamin yung suspect. So, that is extrajudicial confession. So, extrajudicial confession made by person arrested, detained, or under custodial investigation shall be in writing. So, dapat nakasulat din daw. Hindi pwedeng verbal lang. Inaamin ko, ako yung pumatay. Ako yung nagnakaw. Ako yung nanggahasa. Ako yung sumunog. Pwede na bang gamitin ebidensya laban sa kanya yon? No. Kailangan daw, it shall be in writing. Nakasulat daw. In writing and signed by such person in the presence of his counsel. So, hindi po pwede na wala pong attorney sa tabi niya during the time na siya ay umaamin. Okay? Or in the latter's absence, upon a valid waiver and in the presence of any of the parents. So, ganito daw. Kung halimbawa, umamin siya, nag-confess siya, pero walang attorney sa tabi niya, pwede daw gumawa na ng valid na waiver. Okay? Yung waiver niya against self-incrimination. Kumbaga, alam niya, nakasulat doon, alam niya na yung sasabihin niya ay maaring makapagdiin sa kanya. Pero, it shall be in the presence of parents, elder brother or sister, or spouse, municipal mayor, municipal judge, their district school supervisor, priest, minister of the gospel as chosen by him. Otherwise, such extrajudicial confession shall be inadmissible as evidence in any proceeding. Okay? Napakalinaw ah. Pag wala daw counsel, pag walang attorney sa tabi niya,
Pwede po, parents, brother, etc. Okay? Next, any waiver by a person arrested or detained under the provision of Article 125 of the Revised Penal Code or under custodial investigation shall be in writing and signed by such person in the presence of counsel. Otherwise, the waiver shall be null and void and no effect. Okay, ito namang Article 125, yun po yung yung sa 12, 18, and 36 hours. Diba? Depende po yun sa kaso kasi. Kapag light felony, dapat 12 hours masampa na ng kaso. Tama? Pag less serious, 18 hours. Pag serious, dapat 36 hours. Before 36 hours, masampa na po ng kaso. Okay? Now, kung halimbawa, winave niya yung rights niya dyan sa under Article 125, dapat din in the presence of counsel. Okay? Next, letter F, any person arrested or detained or under custodial investigation shall be allowed visits by conferences with any member of his immediate family or any medical doctor, priest, religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his council or by national non-government organization duly accredited by Commission of Human Rights, by international non-government organization duly accredited by the Office of the President. So the person's immediate family shall include, pag sinabing immediate family, asawa, fiancé. Sir, paano yung kabit? Hindi naman immediate family ang kabit. Wala pong kabit dyan. Okay? Parent, child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, or niece, and guardian or ward. Okay? Next. So, that is about articles, Republic Act 7438. Now, dito naman tayo sa Anti-Torture Act of 2009. Paano natin masasabi na torture yung ginagawa natin dun sa suspect? Pag tinorture daw natin yung suspect, pag napaamin natin yan, or nagbigay ng confession or admission yan, because of torture, hindi rin natin magagamit na ebidensya yung laban sa kanya. So, ito yung mga bagay na dapat nating iwasan. So, first one, definitions muna tayo. Pag sinabing torture, it refers to any act by which severe pain or suffering. Kasi meron tayong dalawang klaseng torture. It could be physical or it could be mental. Second one, other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment. This refers to a deliberate and aggravated treatment or punishment not enumerated under Section 4. So, mamaya, alamin natin yung mga other cruel and inhuman, degrading treatment or punishment. Okay, victim. So, victim refers to the person subjected to torture or other cruel, inhuman, and degrading treatment. So, ano naman yung order of battle? Order of battle refers to any documents or determination made by the military, police, or by law enforcement agency of government listing the names of person and organizations that it perceives to be enemies of the state and that it considers as legitimate targets as combatants that it could deal with through the use of means allowed by domestic and international law. Okay, so dito na tayo sa mga acts of torture. First one, we have physical torture. So, pag sinabing physical torture, syempre that includes severe pain, pananakit, physically, sa panlabas, exhaustion, pinapagod natin, disability or dysfunction of one or more parts of the body, tinali, di ba? Dinisable Okay, so ito yung mga physical torture. First one, systematic beating, di ba? Binubugbog, inuuntog, sinusuntok, sinisipa, hinahampas ng kung ano-ano. Okay, so that is torture. Pag ganyan ang ginawa dun sa suspect para umamin, hindi po magagamit na ebidensya yung pag-amin niya. Second one, food deprivation, hindi pinapakain. Or, pinapakain nga pero panis naman. Okay, pinapakain ng pagkain ng hayop or pinapakain ng tae, dumi ng tao.
or pinapakain ng mga pagkain na hindi naman normal na kinakain. So, pag ganyan ang ginawa doon sa suspect, kumbaga ginutom. Siyempre, pag gutom yung tao, talagang mahirapan mag-isip yan. Baka, yun yung pagkakataon na kung saan aamin na po yan. Number 3, kinukuryente. Electric shock. Diba? Yung mga napapanood natin sa pelikula, yung mga pagtutorture na ginagawa, diba? Kinukuryente. Sometimes, pinapaupo sa isang upuan na gawa sa bakal. Okay? Or pinapahiga sa isang kama na gawa sa bakal. Tapos, kinukuryente doon. Okay, 4, cigarette burning. Diba? Yung sigarilyo, pinangpapaso. Or, pinapaso ng yung mga pinainit na bakal. Diba? Tapos, biglang ididikit sa balat. No? Ano pa? Hot oil, binubuhusan ng mainit na mantika. Asido. Or, nilalagyan po ng sili or chemical substance, yung mucous membrane. Sinabing mucous membrane, yun po yung parte ng katawan na tao na malambot. Di ba? So, meron dito sa alam niyo yung dyan sa mata ninyo? Di ba? Pag binuksan nyo yun, nilagyan mo ng manghang yan. Ako, sobrang sakit niyan. Tama ba? So, bawal po yun. Ano pa? Submersion of the head in water. Di ba? Nilulunod. Or, hindi lang sa tubig nilulunod eh. Minsan, sinungusup-sup pa sa sa toilet bowl. Okay? Na merong ihi, tas dumi ng tao. Minsan, suka. Yaks. Diba? Number 6, being tied or forced to assume fixed and stressful bodily position. Tinatali. Pero yung pagkakatali sa kanya or pagkakaposa sa kanya, hindi po maayos. Diba? Kumbaga, hindi po or mahirap po yung posisyon nung pagkakatali or pagkakaposa sa kanya. Bawal po yun. Ano pa? 7, rape. Okay? Sexual abuse. Including what? Insertion of foreign objects. Ito naman syempre applicable din sa lalaki. Tandaan niyo hindi lang babae ang nare-rape, pati lalaki na rin po ngayon nare-rape na rin. Halimbawa, sinuksukan ng tubo yung puwetan ng lalaki. Naku, baka po yun. Okay? Next, mutilation or amputation. Diba? Pinutulan ng daliri. Okay, ng tenga. Okay, ng dila. Para umamin. Makakaamin pa kaya to pinutulan ng dila? So, that is a physical torture. Ano pa? Dental torture. Pilit na pagbunot ng ngipin, di ba? Pinuhaan ng vice grip or pliers para tanggalin yung ngipin ng sapilitan. Ako, sobrang sakit siguro nito, no? Yun nga magpalinis ng ngipin, ang sakit-sakit na, nakakangilo na eh. Di mas lalo to ay. Ano pa? Pulling out of fingernails, di ba? Hinihila yung kuko sa pilitan. Torture din po yun. Ano pa? Harmful exposure to the elements such as sunlight and extreme cold, di ba? Binibilat sa araw. Sa lamig, hindi naman masyado kasi hindi naman taglamig dito sa atin. Sa araw, pwede pa. Use of plastic bag or materials placed over the head, di ba? Kumuha ng plastic, tapos binalot sa ulo para mahirapang huminga. Di ba? Parang, pag nahirapang huminga, syempre, pwede siyang mamatay. Diba kapag malapit nang mamatay, biglang tatanggalin yung plastic. Ganun po. Okay? The use of psychoactive drugs. Ito yung sinasabi ko kanina. Na kapag mayroon pong suspect, mag-interrogate, hindi po pwedeng bigyan po ng drugs such as alcohol. Diba? Ginawa ng interrogator, pinainom ng alak yung suspect para masira yung kanyang perception. Diba? Kumbaga yung function ng utak niya hindi gumana ng maayos. Diba gano'n naman pag nakainom, pag lasing na, yung pag-iisip ng tao medyo naapektuhan na. So bawal po yun, torture din yun. Okay? The use of psychoactive drugs to change the perception, memory, alertness, or will of person, such as administration of drugs
to induce confession, and the use of drugs to induce extreme pain or certain symptoms of a disease. And last one, number 14, other analogous acts of physical torture. So, lahat ng binanggit ko kanina, from number 1 to 13, lahat ng halos kaparehas nun na pwedeng gawin doon sa suspect ay ipinagbabawal din po. That is an act of a physical torture. Okay. Next one, we have mental or psychological torture. Ito naman sa utak naman. Sa moral, sa dignidad. Okay? Ito naman yung binabanatan or pinupuntiryan ito. Blindfolding. Okay? Kung kapag ang suspect daw, binblindfold. Siyempre, pag naka-blindfold, nakaposas, matatakot din talaga, no? Lalo na yung mga first-time offender. Naku po, baka biglang umamin yan. Yung pag-amin niya, hindi pwedeng gamitin yun sa korte kapag binblindfold siya. Okay, ano pa? Threatening a person. Tinatakot yung yung suspect na kapag di umamin, papatayin namin yung relatives mo. Patayin na yung asawa mo, anak mo. Okay? So, hindi pwede yun. Next, confinement in solitary or secret detention place. Pag sinabing solitary cell, yan po yung tinatawag natin na Bartolina. Okay? So, pag sinabing Bartolina, madilim, mabaho, masikip. Bawal po yun. Hindi na po pwede yun. Hindi kagaya dati, no? Yung mga napapanood natin sa pelikula. Or even yung mga secret detention places. Sir, paano ba natin matatawag na secret detention places yan? Sikretong kulungan. Okay? Pag secret detention places, yun po yung mga detention places or kulungan na hindi po dineclare sa Commission on Human Rights. Kasi yung alam nyo yung mga ahensya ng gobyerno na merong kulungan, kung nagsasubmit po yan ng listahan sa Commission on Human Rights. Kumbaga, isasubmit nila doon na ito yung mga detention places namin. Prolonged interrogation. Ako, interrogate 3 araw o 2 araw, dire-diretso. Napapalitan yung nag-interrogate, pero yung in-interrogate hindi napapalitan. So, ano nangyari? Puyat, pagod. Yun nga lang, nakaupo ka lang eh. Magdamag, or nakahiga ka lang mismo magdamag, nakakapagod na eh. Di mas lalo pa to. Tinatanong sa loob ng napakahabang oras. Bawal po yun. Number 5, preparing a prisoner for a show trial, public display, or public humiliation. Kumbaga, pinapahiya. In public, bawal po yun. Number 6, coaxing unscheduled transfer. Ganito kasi yan kapag ita-transfer yung isang detainee or preso from one place to another. Sinasabihan yan, hindi pwedeng hindi yan sabihan. O, halimbawa, o ikaw, De La Cruz, lilipat ka sa sa Muntinlupa sa susunod na araw. Sasabihan yan. Hindi pwedeng surprise na babas ka dyan, may pupuntahan tayo. Hindi pwedeng ganun. Ako, bawal po yun. Kasi nasa isip ng tao, kapag ganun yung ginawa, baka patayin na siya. Diba? Baka patayin siya. Bakit siya biglang ililipat? Okay, baka may salvage na siya. So, kung ganun nasa isip ng tao, maaring umamin siya, maaring mag-confess siya, pero yung pag-confess niya, hindi mo magagamit na ebidensya laban sa kanya. Number 7, maltreating members of a person family. Okay, kung isa tinatakot lang, ito naman talagang minamaltrato na niya yung miyembro ng pamilya ng suspect. Okay, so makakasira kasi yun sa pag-iisip ng suspect. Causing the torture sessions to be witnessed by the person, family, relatives, or any third party. Okay, kumbaga yung pagtutorture dun sa suspect, yung pambubugbog, di ba? Pinapakita pa mismo dun sa pamilya ng suspect. Denial of sleep, hindi pinapatulog o hindi pinagpapahinga. Bawal po yun. Shame infliction, such as stripping naked, di ba? Hinuhubaran. Pinaparada sa public. Okay?
Or kinakalbo po yung ulo. Ano pa, nilalagyan po ng kung ano-anong marka dun sa katawan niya. Baka nilagay niyan sa ano, sa muling niya, or tinatuhan siya dito sa noo. Magnanakaw ako. Okay? Adik ako, mga ganun. Naku, bawal po yun. 11. Deliberately prohibiting the victim to communicate. Okay? Binabawalan na makipag-usap sa mga miyembro ng pamilya. Bawal po yun. And last one, other analogous act of mental or psychological torture. Okay, so hanggang doon lang yung ating na coverage ng midterm exam. So, good luck po sa inyong lahat. By the way, good evening and have a nice evening po.